Okay, mga kamugil, kumusta, no? Tagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video, mga kamugil. Kasi doon tayo sa isang YouTube channel natin nag-upload, no? So ngayon, dito na naman tayo sa Ermos TV natin. Update tayo, mga kamugil, dahil marami din nag-aabang dito sa trabaho namin. Yung second floor, mga kamugil, na yari po sa tubular. So update tayo dito kung ano na yung forma niya. Right, napapansin nyo, yan si Idol, yung ating electrician, mga kamugil. So nag-i-electrical tayo dito. Sa taas, mga kamugil, ito na, naka-framing na tayo ng ceiling joist. Bukas isasara na yan kasi tapos na yung pag-i-electrical dyan. Pwede nang isara. So yung pagpatuloy na sa pag-electrical, mga kamugil, dito sa pinaka living area nila, ma'am, no? Ito kasi yung magiging living area nila dyan na part. So ito, mga kamugil, ito yung magiging kwarto dito. Dalawang kwarto yung gagawa dito sa taas na malaki, no? Lampas tayo sa standard sa palakihan ng kwarto dito. Ito, lampas 10 feet yung ating kwarto bawat isa, no? So yan yung mga bintana nating ginagawa, malalaki siya. Ang purpose natin para malamig dito sa loob. Maraming bintana yung ating ginawa. Yan. So pangalawang diskarte upang mapalamig pa siya. O kung hindi kayo napapangitan tingnan, ang bintana nyo, ilapit nyo kunti sa kisame. Distansya lang siya ng mga 20 cm. Ano? Yung purpose dyan, yung init ng kisame hindi na makakapunta sa baba. Diretsong ilalabas sa bintana kapag dikit yung ating bintana sa ceiling. So yun po yung pangalawang diskarte. Yung unang diskarte, mas malaki yung bintana natin, lampas tayo sa standard, mas maganda. Yun yung pinaka-importante. Tapos dyan, mga kamukil, nagkakaroon tayo ng maliit na bintana. Yan po yung para sa ating CR dyan. Magkakaroon tayo ng CR, no? Ito yung magiging hallway. Ito, mula dito 90 cm yan. So ito, mga kamukil, ito nakikita nyo. Bibilhan ko pa to ng flat deck. Gamit tayo ng flat deck dito para buhusan natin ng konkreto. Magkakaroon tayo ng CHB dito, mga kamukil, para sa toilet dito, sa CR sa taas. Yan, magkakaroon tayo ng pile. So yung papatungan ng ating pile is channel bar po yan, na nakasalo din po ng piling doon sa baba, mga kamukil. So piling din yan. Hanggang dito yung ating file CHB natin. Patuloy nito, marble board na sa taas. Ito, marble board yung gagamitin ko dito hanggang dyan. Bili tayo ng 2 pirasong marble board gagamitin natin. Tapos yung ating flooring, ayan na. Ito na yung update dito. Ito yung magiging opening ng ating hagdanan papuntang baba. Straight siya doon, mga kamukil. Tapos yung ating balkone, yan, papansin nyo, yan yung bintana nating balkone. Tapos meron tayong pintuan dito. Ito yung pintuan para sa balkone. Ito na siya. Ito din dito, mga kamukil, bibilihan ko rin siya ng flat deck. Magkakaroon tayo ng railings dito palibot. Ayan. Tapos dito sa taas, didingdingan natin din ng wall metal cladding. Yan, palibot dyan. Kakaroon tayo ng kisame dito. May center light tayo dito. So bawat perimeter nito, both side po, left and right, mayroon tayong tagdadalawang pin light na ilalagay. Tapos dito sa pinakaharap, dalawa din. Yun po yung details dito. So baba tayo sa labas, mga kamukil, upang makita natin kung ano yung forma nito. Then update din tayo sa ground floor. So dito sa ground floor, ito na yung forma nya. Yan. Ang electrical dito, okay na rin. Nakapag-framing na rin sila dito pero hindi pa natapos. Nakapag-start na rin ang paglatag ng ceiling. So ito yung CR na sinasabi ko, no? Diretso po yan sa taas. Tapos pagdating sa taas, steel beam tayo ng channel bar. Ayan. Ito yung pinaka CR sa baba. Tapos ito yung washing area nila dito, o laundry area. Tapos ito yung exit door. Ayan. Tapos dyan nakikita nyo, yun yung pinakagrahe nila, sir, ni ma'am, no? Dito, papasok. Tapos kakaroon tayo ng isang kwarto dito sa baba. Tapos ito yung pinaka tawag nito, kusina nila, ma'am. Ito yung pinaka dirty kitchen nila. Tapos yan yung pintuan ng ating kwarto. Tapos dito, mga kamukil, napapansin nyo, malapad siya. So dyan po malalagay yung TV console. Dyan natin ilalagay yung TV console. Tapos dito magkakaroon tayo ng minibar dito, no? So dati yung plano sa minibar, pa ganyan sana dito. So dahil kakain siya ng space, gusto ni ma'am malagay yung couch nila dito. Didikit na lang natin yung minibar dyan. Tapos maglalagay tayo ng design dyan ng konti. Ito na yung forma nya, no? So may isang buwan na rin kami dito, mga kamukil. Dito sa labas, ito na lang yung lilinisin ko. So konti na lang, no? Tapos sliding gate tayo dito. Yung ating
metal pins. Naka-prepare na yan. Pagpa-primer na lang kulang. Tapos bukas makakuha tayo ng pera. Bibili ako ng angle bar para sa pins niya dyan. Okay. Ito na yung kabuuan, no? Ito na yung kabuuan ng ating project. Laki na ng pinagbago. Ayan, pag matrabaho to dito, matapos yan sa loob, papatatira ko na to dito sa balkone para may forma na siya. Ayan, dito sa ground floor, pagtatiles na lang din yung kulang dyan. Tapos pagkabit ng mga pintuan. Ang pinakahuli dito mga kamugil, pagpipintura, no? Pipinturahan tayo. Tapos pagsisiling dyan sa perimeter o sa overlap ng ating mga bubong. Yan po yung pinakahuling magdadala ng ganda nitong bahay na to, no? Ganyan po yung pagka-design ko sa bahay na to dito, no? Bago ko to trinabaho, pinakita ko muna kay kliyente yung mga perspective. Tapos usap-usap. Tapos namin mag-usap, may mga gusto silang mangyari, nagawa na natin bago inumpisahan yung trabaho. So yan na yung forma, no? Dating forma nito mga kamagilian niya lang, maliit lang siya na bahay. Tapos ni-renovate natin, no? Marami tayong binaklas dyan sa loob, binago. Ito na yung pinaka-forma niya, no? Nag-iisa, no? Nagtatayo dito na second floor, yan, no? Abangan nyo na to. Ito po yung second floor nangyari sa tubular mga kamugil, no? Merong mga nagtatanong, pwede ba daw sagad mula sa baba, ground floor, bakal yung gagamitin hanggang second floor, no? Hindi po ako makakarekomenda ng ganyan mga kamugil, kasi hindi pa rin ako hindi pa ako nakakagawa ng mula dito sa baba hanggang pataas tubular yung ginagamit gawin second floor, no? Sa akin talaga, pagdating dito sa ground floor, kailangan matibay yung pundasyon ko dito. Kailangan masigurado natin na yung hahawak sa bigat ng taas kayang dalhin itong mga poste na to. Ito na sa baba, no? Yun kasi yung pinaka-importante. Kapag mula kasi dito sa baba, marami gustong nagtatanong, gustong gumawa ng pwede ba daw mula sa baba hanggang pataas tubular yung poste. Hindi talaga karapat dapat, no? Dapat talaga magkaroon tayo ng konkrito dito sa baba. Yung poste lang, kung gusto niyo magtipid, ang gagawin natin, tayo kayo ng poste na konkrito na kayang buhatin yung nasa second floor. Di baling yung mga walling nyo is metal cladding na, so pwede naman yung adapan ng ng tubular yung mga poste na yan. Tapos dingdingan natin ng metal cladding para makakatibid kayo, wag na konkrito. So yan po yung diskarte, no? Kung gusto nyo, basta itong pinaka poste nya, wag nyo isasagad hanggang taas na tubular. Baka hindi kakayanin ng poste yung tubular. Ang bigat na ipapatong natin sa taas, magkukulaps pa yan. Right, so yan lang mga kamungil, no? Yung ating update dito sa Panabo project. Thank you.